welcome to our channel Eat, Pray, Love, and Travel. And today we are going to Nara, Japan. So we are here right now at Kintetsu Nara Station. So sumakay kami ng train from Namba, which is amounting to 680 yen or 257 Philippine peso. From here, you have a choice or option kung gusto ninyong pumunta sa Nara Park by bus or through walking by foot. So, syempre sa Japan, uso ang lakad, so why not maglakad tayo up to the Nara Park since malamig naman ang weather, so maganda maglakad. This is our first time to go to Nara, and kasi yung dati naming unang punta namin sa Osaka, we went to Kyoto via tour package. So, this one, feeling namin attainable siya ng, ng DIY. Which is actually true kasi you don't have to spend na a lot of money para dun sa travel or dun sa tour ninyo. Kasi, pwede kayong sumakay lang ng tren and then from Namba Station, diretso na yun dito sa Kintetsu Nara Station. And then, yung lakad naman is sobrang lapit lang. Plus, habang naglalakad ka, nakikita mo na yung mga deer na pakalat-kalat lang sa paligid. So, ang sarap lang tingnan. And let's go and explore Nara Park. Simulan natin sa pagpapakain sa mga deer and bonding with them. Ang bibili natin is yung deer cracker. Ito lang yung pwede mong ipakain sa kanila. It's 200 yen. So, isang pack na yun, I think around 10 pieces siya. So, ayan na. Magsisimula na tayo magpakain sa kanila. They have this gesture na pag pinakain mo sila, magbabaw sila sa'yo. Sobrang nakakatuwa lang na na-train sila. Siguro, it's their way of saying thank you dahil pinakain mo sila. Sa una, medyo parang cautious ka na pakainin sila kasi baka mamaya pati yung kamay mo kainin. But then, very gentle din talaga sila. Sobrang maamo. And sobrang cute. Ay, may ano to, oh. This is the main entrance to the park. Sa palagay ko. I'm not sure. Pero nandito kasi halos lahat ng mga deer and yung mga tourist na nagpapakain sa mga deer. Maraming mga nagtitinda ng crackers from every corner. So, kahit dito na kayo bumili sa mismong entrance, meron naman. Arigato daw, oh. Bigay mo.
Up, down. No. Hold up high. Hold up high. 1, 2, 3. Oh. Try it. Dalawa pa. 3 times. Oh. 3. Sige, bigyan mo siya. 2, 3. Wow. 1, 2. Tatlong beses. Oh, I saw the teeth. Sobrang daming tourists lang na talagang picture and videos dito sa mga deer because it's very uncommon for us to see deer. Syempre, napakalat-kalat and well-trained. Hi guys, so we're here at Nara Park. So nakatambay kami while Kambal is doing something there. And ito pala ang pinapakain sa mga deer na mabibili mo ng 200 yen. So, I think mga 10 pieces. Masarap siya actually. Hindi. Ayan. So, upo-upo lang dito and then mamaya, nakaka 2 sets na kami. Ba't hindi makakonect? And now it's my turn. Tingnan natin kung effective. Success. Okay, so ngayon pupunta naman tayo sa mga temple. I think itong isa is sarado kasi nire-renovate. I'm not just particular about it. Pero tignan natin kung saan tayo pwedeng pumasok and kung may ticket pa or may babayaran upon entry. Let's go! Okay, so dito tayo papasok sa Kofuji Central Golden Hall. 500 for adult and 300 for junior high school. So si Kambal is counted as junior high school. So let's take a quick look at the temple. So not much of a fan ng mga temple but still of course puntahan na rin natin kasi syempre part yan ng ating mga travel experience. So para malaman natin kung ano yung history or cultural preservations ng bawat establishment or temple na ganito. We are not allowed actually to video or film what's inside. So, pero may malaking Buddha dun sa loob and parang may mga, I don't know kung ano yung mga katabi ng Buddha na yun. Okay, we are done dito sa Nara Park and medyo nagpahinga lang ng konti sa parke dahil we really appreciate yung mga parks sa ibang bansa. Parang medyo deprived tayo dyan sa ganyang aspeto sa Manila na dito kasi sa Japan or sa Korea, daming park na pwede ka lang tumambay, uupo ka lang tapos ang fresh air, ang lamig, simoy ng hangin, parang you know, hindi mo ma-experience sa Pilipinas yung ganong bagay ba?
So, kakain na tayo dahil lunchtime na and we're going to Higashi Mikuni Shopping Street. Actually, it's weird kasi our street or our station dun sa ini-stayan namin B&B is Higashi Mikuni Station. Tapos, meron din palang version dito. We've decided to eat here sa Kamukura. So this is our first ramen for the entire travel or trip. And syempre merong battle of the food na naman kami ng kambal dahil ayaw nila sa mga ganito. Of course, we've decided na kumain na lang sila sa McDo and dito kami kakain. So hinatid muna namin sila doon. And then we went back here. Actually may pila ito since it's peak, parang ganun, peak time nila for lunch. So finally, we are going to check their food na. Super excited to try their ramen since, you know, Japan, of course, automatic ramen yan, gyoza. We've already tasted takoyaki and gyoza and a lot. Pero first time namin to eat ramen and ayun. At least nagkaroon kami ng peace of mind na iniwan na namin si Kambal dun sa McDo at babalikan na lang namin later after eating. The usual thing here in Japan is that you order using the tablet. So, magpo-forward na yung order mo dyan sa kanila. No one's gonna ask for your order na isa-serve na lang. And then eventually, before you leave, so pupunta ka na lang dun sa near the exit area to pay. So, ikaw din na magbabayad. And finally, a ramen in the house. So, hindi kasi ako mahilig sa spicy. That's why I ordered lang the regular ramen. Pero of course, sobrang sarap. Tasty, delicious whatsoever. Kung ano pa yung pwedeng itawag dyan. Ang linamnam and authentic, syempre. Plus ang daming gulay. Of course, not to expect the meat, but then yung gulay nila and yung soup is really superb, amazing. Okay, so ito na, magbabayad na tayo. So, scan lang yung QR code. Sobrang high-tech talaga. No need for attendance. Ang ating bill ay 2,650 para dun sa kinain namin 2 sets of meal with gyoza, with minced pork, pa yung with drinks na rin yun kasama. So, for the experience, it's reasonable naman. And nakakatuwa kasi lahat talaga ng machine dito sa Japan is really like this. So, hindi na sila magbibilang, lalabas yung supply and ang galing ng machine nila. A few steps away is the McDonald's, so dinaanan na namin yung kambal. So, kumain siya ng kambal. Buti yung nakita ko. Daanan na natin sila. Dapat pala kinalo natin. Mag-repeat. Na. We have a problem ng pagkain kasi lagi gusto ng kambal, McDo, burger, fries, spaghetti, whatsoever. Kami gusto namin ng authentic Japanese ramen. So, pinakain namin sila sa McDo and kami kumain kami dito. Okay, now dahil busog na tayo, so we're going to check kung anong meron dito sa Higashi Mikuni Shopping Street and of course kung may mabibilhan ng mga souvenir items para at least meron tayong maiuwing, ano pa nga ba, kundi ref magnet. Of course, we collect ref magnets and actually we collect Starbucks mug for every country na pinupuntahan namin. Pero right now, since nakolekta na namin sa lahat ng mga bansa, and this is a repeat na visit na sa Osaka, so hindi na kami nag-collect. Definitely, if may puntahan kaming bagong country na wala pa kaming Starbucks mug, bibili namin, of course, for souvenir. So, we went here sa Daiso. Nakabili kami naman kung anik-anik. Wala lang. Kakatuwa lang. So, of course, self-service din ang iyong mga bibilin and ang pagbabayad. Sobrang nakaka-amaze dito sa Japan kasi ganito talaga yung system nila. Kahit sa mga groceries,
ikaw yung magpapunch ng sarili mong pagkain. Alam mo yun, sobrang tiwala nila sa mga tao. And, I mean, dapat naman talaga ganun, 'di ba? So, lahat dapat honest. So, ayun lang, nakaka-amaze sa kanila, and then you just have to insert your payment and then bibigyan ka ng sukli and all, and then that's it. You can go na. And that's it, guys. Thank you for watching our Naira adventure here in Japan. And please do watch out for our upcoming videos for our Japan trip, including the budget and itineraries. And of course, don't forget to hit like and subscribe to our channel. Plus, of course, hit the notification bell for more updates. Thank you and bye!